Guys, welcome back to my channel. Today, ang i-review natin itong BYD Sea Lion 5. This was officially launched in the Philippine market last June 20, 2025 at Alabang Town Center. Actually, nandun ako during the launching at yung introductory price nila noon is 1,198,000 pesos. Ngayon, they are selling it at 1,248,000 pesos. But they're giving 50,000 pesos discount. So you can still get it at 1,198,000 pesos after deducting the 50,000 pesos discount. Ano ba itong BYD Sea Lion 5? Bale, it sits below the Sea Lion 6 in the BYD lineup sa Pilipinas. Mas maliit siya, more affordable, at ang target niya is yung subcompact crossover segment. It's a plug-in hybrid crossover from BYD na gumagamit ng kanilang Super DMI technology. Ang principle niya is yung electric first hybrid powertrain. Ibig sabihin, yung electric motor ang nagdadrive ng kotse most of the time. At yung gasoline engine naman nag-a-act siya as a generator para ma-extend yung kanyang range. Okay, simulan natin dito sa front fascia. So, naiiba yung kanyang front fascia. Meron siyang black grille na different dun sa Sea Lion 6 na mukhang Porsche. Meron siyang headlamp na LED na merong auto on and off function. At meron din siyang manual height adjustment. You will also notice na wala siyang fog lamp dito sa harap. Pagdating sa front fascia niya, maganda yung execution niya, wala siyang awkward angles, at very straightforward yung mga linya niya. Kumbaga, malinis lang. I think yun yung kagandahan nitong design ng BYD Sea Lion 5. Simple lang, elegante, at may dating naman. Compare it with the design ng Sea Lion 6. Sa side view niya, makikita mo, balanse yung design nung front at saka nung rear. At yung side mirror niya is auto fold at meron ding paddle lamp. Ang tires niya is 225/60 R18. Ang brakes niya is ventilated disc sa harap at solid disc sa likod. I think sa lahat ng BYD lineup, ito yung may pinaka-safe ng design execution. Kumbaga, there's a big possibility na kahit sino magugustuhan yung design na ito. What I like here is yung rear quarter panel design niya is much proportionate compared dun sa Sea Lion 6 na merong awkward design na medyo edgy. Dito, smooth lines lang siya na maganda talagang tingnan. And continuing dito sa back, meron siyang magandang combination LED tail lights dito sa likod na merong light bar dito sa gitna which is common nowadays sa mga modern cars. And even yung design ng rear spoiler niya is actually very smooth at magandang tingnan. At meron din nga pala siyang rear fog lamps dun sa may bumper. If you look at the rear, simple lang siya, maganda siya at proportion. Compared mo dun sa Sea Lion 6 na parang hindi proportion yung likod. Para sa akin, parang may something off dun sa design ng likod ng Sea Lion 6. I like the rear design of the Sea Lion 5 than the Sea Lion 6. Pero maganda naman yung harap ng Sea Lion 6. To me, for 1.2 million na plug-in hybrid, parang attractive siya. Palitan mo lang yung mags nito na size 20 or size 19 tapos naka low profile tires ka, ang ganda nito. Okay, check naman natin yung powertrain niya. So, it's DMI, meaning dual mode. Merong gasoline at saka electric motor. Yung electric motor niya delivers 197 PS at yung motor torque niya is 300 Newton meters. Yung gasoline engine niya is 1.5 liter. Nag-a-act siya as generator or range extender. Yung battery capacity is 12.96 kWh. Ang charger type niya is type 2 and you can charge from 15% to 100% in 4.5 hours. At ang sabi ni BYD, pwede siyang makatakbo ng 1,000 km sa isang full tank. At ang fuel capacity niya is 52 liters. So if you divide 1,000 km by 52 liters, so ang average fuel consumption niya is about 19.2 km per liter. Mabilis din siya, it can travel from 0 to 100 km per hour in 8.3 seconds. So, ang binabayaran mo talaga dito is yung kanyang fuel efficiency. Ang maganda dito, it can run on pure electric mode for a certain distance. As per specs, yung EV range niya is about 71 kilometers. In ideal conditions yan. Pero sa tingin ko, yung sa real world condition, lower than 71 kilometer yung pure EV range nito. Kasi marami kang factors na titingnan. For example, yung driving habits mo, yung road type, yung climate, yung aircon use, yung load,
saka yung battery condition and temperature. At of course, yung traffic, yung stop and go. So kung Metro Manila traffic, siguro mga 60 to 80% lang nung claim na 71 km range. So probably around 45 to 55 km siguro matatakbo ng pure EV range nito. Pero kung flat roads naman, moderate traffic, tapos naka-eco mode ka, siguro kaya niya yung 60 to 65 kilometers. So sa mga meron ng experience dito, siguro pwede nyong i-share kung ano yung nakukuha yung kilometer range ng pure EV. So that's for the powertrain. Now, check naman natin yung interior niya. If you look at the interior, yung color scheme niya is beige and brown. Simple lang yung design niya, pero modern ang ambience. Ang una kong napansin, maliit yung kanyang instrument cluster. Bale, 8.8 inches lang siya na LCD. Tapos, yung kanyang infotainment screen na rotating is about 10.1 inches. Mas maliit siya than dun sa Sea Lion 6. Most of the materials dun sa loob is a combination of beige and brown. Ang material niya is leather, tapos yung interior trim finish niya is leather with soft touch panels. Malamig sa mata yung color scheme niya, kaya lang dumihin yung color na beige dito sa mga upuan. But just the same, at its price level of 1.2 million, tapos plug-in hybrid, na ganito yung interior, I think attractive siya for me. Okay, pasok tayo at i-scrutinize natin yung interior niya. What I like sa interior nito is yung materials used for 1.2 million price. May mga soft touch materials dito, then silver trimmings, and even itong part na to is soft touch material. Maganda naman yung build quality niya. It's not the best, for what it is, maganda na siya. And even yung mga window switches niya is maganda naman ang quality. Ang hindi lang maganda dito is hindi automatic yung adjustment ng front seats niya. 6-way dito sa driver, manual adjust, at dun sa passenger seat is 4-way manual adjust. Okay, check natin yung steering wheel kung na-adjust. So, nagtitilt siya at nagte-telescope. So, meron kang steering wheel adjustment. So, yung steering wheel niya is leather wrap. Bale, two-tone siya. It's a combination of beige at saka ng black. Meron din mga buttons dito sa steering wheel. Dito sa right side, yung control ng infotainment screen. And then meron siyang hands-free calling. Dito naman sa left side, yung buttons for cruise control. Then digital na rin yung instrument cluster. Maliit lang siya, 8.8 inches LCD. At dito sa left side, merong maliit na compartment. So pwede kang maglagay ng mga cards dito. At itong dashboard niya, mga soft touch material din ang ginamit. Tapos itong infotainment screen is 10.1 inches. Naro-rotate din yan. So, pwede yung wireless Apple CarPlay saka Android Auto. Then, meron mga switches dito. You can switch from HEV to EV. Nandito yung brake auto hold, traction control, parking sensor, saka yung hazard button. Dito naman sa right side, yung buttons for the drive modes. And then, nandito rin yung control ng aircon. Pero wala siyang wireless charging. So, pag nilagay mo yung phone mo dito, hindi siya magcha-charge. By the way, dual zone automatic climate control yung aircon niya. You can also control it dito sa infotainment screen. And you can also rotate this infotainment screen. So, pwede siyang maging vertical pag pinindot mo siya dito. So, yan, umikot na siya. Naging vertical na yung orientation nitong infotainment screen. And then, pwede mo rin ibalik sa horizontal. Pwede mo din pala siyang i-control through the button dito sa steering wheel. Yan. Dito sa driver side na sun visor, meron siyang vanity mirror. So, pag in-open mo yan, meron din siyang ilaw. So, ganoon din sa passenger side. Pag in-open mo, mag-o-open yung ilaw. And then, meron kang map light here na haptic. LED rin siya. And then, dito, meron siyang sunglass holder. Okay din yung kanyang headroom. Mataas kaya maaliwala sa loob. Ito naman yung glove compartment niya. Meron din siyang ilaw dito. By the way, yung footwell niya, meron din siyang ilaw doon sa driver side saka doon sa front passenger side. At nandito nga pala yung start-stop button niya. Nandun sa lower portion, automatic parking brake. Dito naman sa ilalim ng center armrest, meron kang compartment dito. Medyo malalim, so marami kang gamit na mailalagay dito. And then meron dalawang cup holder dito. Dito sa ilalim ng center console, may dalawang USB port.
Tapos, meron ding 12-volt socket. Pwede ka ding maglagay ng item dun sa ilalim na yan. Okay, punta naman tayo dito sa second row seat. So, yung design ng door dito sa second row seat, pareho din nung sa harapan. May mga soft touch materials, then merong speaker dito, at saka yung door handle, at saka yung closing and opening ng door. Ito nga palang second row seat, meron siyang adjustment, meron siyang lever dito. So, pag pinull up mo siya, pwede mo siyang i-push forward at saka backward. So, magkakaroon ka ng mas magandang legroom. Ang maganda dito, maluwag yung kanyang second row. So, even dito sa gitna, komportable kasi flat yung floor, walang nakabukol. And then, merong aircon vent dito sa gitna. At dito sa lower portion, meron siyang dalawang USB port. Yan, oh. At dun sa baba, meron pang maliit na compartment. So, in terms of roominess, I think okay na okay siya para compact crossover. And then, ibaba natin itong kanyang center armrest. So, pag binaba mo to, meron pa siya ditong dalawang cup holder. And then, meron siyang dalawang LED map lights dito. Okay, check natin yung likod. Hindi siya automatic tailgate, so manual opening lang siya. Okay, check natin dito. Nandito yung kanyang early warning device. Wala siyang reserba, so meron siyang air compressor. At nandito rin yung tire repair kit. At meron siya ditong V2L na adapter. Ito pwede mong magamit. Halimbawa, nasa outdoor ka o nagka-camping. Pwede kang mag-charge ng mga gadgets mo dito. So, yan ang maganda. Meron kang vehicle to load capability. Ito yung kanyang cargo area. Ang capacity niya is about 520 liters. Then, meron siyang ilaw dun sa left side. So, pwede mo ring maibaba itong second row seat. So, kapag ka na ibaba mo na yan, lalaki na yung cargo capacity. Magiging 1,339 liters na. So, yan basically ang mga features nitong BYD Sea Lion 5. In terms of safety naman, meron siyang 6 na airbags, meron siyang traction control, electronic stability control, anti-lock braking system, EBD, hill hold control, hill descent control. Meron din siyang TPMS saka yung anti-rollover system. Meron din siyang electronic anti-theft system saka yung vehicle dynamic control system. So, yung basic safety features, meron siya. Ang wala lang siya yung 360 camera, pero meron naman siyang back camera. Okay, ano naman yung pros and cons nito? Ang unang pro niya, siyempre, yung kanyang fuel efficiency. At meron pa siyang 71 km electric-only range. Meaning, pwede mong gamitin on pure EV mode sa mga short trips mo. So imagine, pwede kang makatakbo ng 1,000 km sa isang full tank. Second, yung electric motor delivers instant torque. So maganda yung kanyang acceleration at saka yung overtaking capability. Another pro nito is yung easy handling o magaan na feeling kapag dinadala mo siya. So magandang starter car ito. O kaya yung mga female drivers dyan, madali nilang matadrive to. Since magaan yung steering at maganda yung response ng sasakyan na ito. Another thing na maganda dito is at 1.2 million, meron ka ng crossover na mas mataas yung ground clearance. At meron kang enough space na usually importante sa mga consumers. Another pro nito is yung modern interior feel. Maganda yung mga materials na ginamit at alam mo talaga na modern vehicle siya. Pagdating naman sa design, another pro niya is maganda siyang sasakyan. Pagdating sa design perspective. Another pro nito is since wala siya ng mga advanced safety features gaya ng mga adaptive cruise control and other safety features, mas less ang worry mo in the future sa maintenance ng mga features na yon. So, yun yung mga pros ng sasakyan na ito. Okay, punta naman tayo sa mga cons nito. Ang isang con nito, as I've discussed earlier, is wala siya ng mga advanced safety features. So, kung ikaw yung type ng person na hindi mo naman kailangan yung mga features na ganun, okay lang kasi basic necessities lang ang meron dito. If you want those advanced features, nandun siya sa Sea Lion 6, which is about 1.6 million. And in connection to that, wala siyang 360 camera
which is essential nowadays. Another Konya is not so supple or smoothest ride in the segment. Although I think maganda naman ang ride niya in general, pero pagdating sa mga bumps na malalaki, ramdam mo siya. Basically, the ride is fine but can be improved pa. Another Konya is yung long-term reliability concerns, yung after sales at saka yung parts. Kasi bago lang itong sasakyan na ito sa market natin. Yung parts availability, especially yung getting parts after some accidents, might be a challenge. Mahaba naman yung warranty period na. Pero yung long-term support in terms of software updates, yung replacement, will be tested over time. In summary, this vehicle is somewhat good for its price point. Pagdating sa modern feel at doon sa aesthetics ng sasakyan, each one of the good-looking models ng BYD. And that modern feel extends doon sa exterior na maganda talaga namang tingnan sa personal. But again, yung mga tao ngayon is open na sa mga features like yung adaptive cruise control, 360 camera at yung mga advanced features na wala dito. Pero kung hindi naman important sa'yo yung mga features na yon and you want less stress pagdating sa maintenance ng mga yon, I think magandang option din ito considering na crossover package siya na modern ang feel at the same time malaki pa yung space. Komportable siya and you get that long range na 1,000 kilometers. So, ang laki ng magiging savings mo pagdating sa fuel consumption. Ang verdict ko dito sa Sea Lion 5 is a great car but not perfect. But if you're eyeing this car, siguro test drive it and at the same time, get the feel of the car in person. Okay siya na sasakyan, maganda siyang first starter car na I think well off naman pagdating sa kanyang price point na 1.2 million pesos. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!